Magandang maghapon po. Magandang tanghali. Sa ngayon po, ang pag-usapan natin ay si Tito Sen. Si Tito Sen po ay akala ko naman ito ay isang lalaki na huwaran, husband na huwaran. Sinabi ni Anjo Iliana, may maraming kabit si Tito Sen. Magaling lang magdala siguro, kaya hindi nabibisto. At ito, kung hindi naman ako naniniwala na nagsisinungaling po si Anjo Iliana. Bagkos, sinabi kasi ni Tito Sen, hindi niyo lang pinapatulan ang katotohanan ng buhay. Ilagay natin sa sarili natin. Kung totoo yon, ano kaya maging reaksyon ni Tito Sen? Siyempre, ayaw niya mabisto, di ba? Ang nakataya kasi dito, karera niya eh. Sigurado ako mas mahal ni Tito Sen yung karera niya bilang politiko kaysa karera niya bilang itbulaga na komedyante at kaysa magkaroon siya ng babae maliban kay Helen Gamboa. Yung asawa niya, kapatid ng nanay ni Sharon Cuneta eh. Kumbaga, dapat magkakampi sila ni Kiko Pangilinan kasi kumbaga parang pamangkin niya na rin si Kiko Pangilinan. Ngayon ang pumutok ito at ang nagsasabi pa yung kasama nila, matagal nilang kasama sa Itbulaga, si Anjo Iliana. Alam mo po, sa batas ng ebidensya, sa korte sa tagal ko ng pagiging abogado, isa sa tinitingnan namin na paniwalaan bilang ebidensya ay yung salita ng tao na matagal ng kakilala kasama ng isang lalaki. Halimbawa, ang isyo, nagsasabi ba nagtatanong, may kabit ba si Tito Soto o wala? Yan ang tanong. Aminado ako hanggang ngayon, mula nung bata pa ako na subaybayan ko yan si Tito Soto, sumikat na lang yan. Hanggang ngayon, sikat pa rin sila. Wala po ako narinig na, sandali lang ha. Hello, hello. Oo, nasend ko na sa'yo paki-email naman. Nagla-live lang ako. Antay mo lang, nagla-live lang ako. Sige. Sige po, sige po. Yan may tumawag lang. Anyway, sa tagal-tagal ng panahon, nag-senior na ako ngayon. Ngayon ko lang narinig may babae pala si Tito Sen. Hindi naman po ako maniwala sa sagot ni Tito Sen na hindi lang nandiyan papansinin si Anjo Iliana. Sa sagot ba niyan, maniniwala ba kayo na walang kabit na walang kabit si Tito Sen? Yung ganon, pag yung ganong klaseng sagot, hindi ka maniniwala. Hindi nakakatulong yan para sabihin iklaro mo na sarili mo. Bagkus, kung ako tanongin nyo, dapat kumprontahin niya. Halimbawa, ako magsasalita. Kung hindi totoo yan, anong gagawin ko? Di ba ikaw, Rafi Tulfo, alias Polandit, kung inaakusahan ka, kahit sino yung inakusahan na hindi totoo, ang gagawin niya is this. Total, pare-pareho lamang tayo may YouTube channel. Meron naman tayong pare-pareho na mga Facebook channel. Lalabas ako, magla-live ako. Confrontin kong issue, Mr. Anjo, sa tagal natin pagsasama, ngayon, nagugulantang ang publiko na sinabi mo na marami akong kabit mula ng 2013 pa. Bakit mo naman nasabi yan? Halimbawa, ako yung si Tito Soto na hindi totoo yan. Alam mo na bang hindi totoo yan? Ngayon, isa lang ang maaaring rason ko. Siguro, wala kang pera, nanghingi ka sa akin, wala akong maibigay, kaya nagalit ka sa akin, at naraman ko na rin ay ikaw ay nagiging addict, Anjo Villana. Kaya dulot na yun ang pasensya na lang, no? Sana walang maniniwala kay Anjo Villana. Para sana sabihin niya ganun. Kasi unang-una, paano patunayan na wala ka? Alangan patawag mo lahat ng babae. Kahit yung naging kabit na suspitsado na kabit mo, patawag mo lahat. Pasalitain mo rin.
pasalitain mo doon sa live show, itatanggi nila ng todo. Yan ay kung wala. Maglalakas loob talaga ang sinumang hindi inakusa ng hindi totoo. Pero may salita na, ay aba, huwag kami niwala diyan. Huwag nilang pansinin. Yung ganung sagot mo sa akin, naniniwala ako na totoo yung akusasyon. Kaya Mr. Tito Sen, yung huling binanggit ni Anjo Iliana, ay sinabi pa na yung meron kang naging girlfriend, girlfriend din ni Vic Joey, ni Bossing Vic Soto. Ano yan? Si Bugs nga, Adam, hindi nga umaamin pero hindi naman umiingay. Okay. Pero ito pakinggan natin yung bagong pasabog ni Anjo Iliana. Sinabi niya na girlfriend din pala ni Tito Soto si Christy Fermin. At may isa pa siyang naging girlfriend, na girlfriend din ni Bossing Vic. Grabe. Pinagsaluhan yung magkakapatid, isang babae pakinggan natin yung bagong pasabog. Importante po ito, tinatalakay ko po, hindi bilang isang may pagkabaritis din tayo. Hindi yon. Importante kasi ikaw po opisyal ka ng bayan. Public office is a public trust. At ang tiwala sa iyo ng taong bayan, Tito Sen, ay kasama ng tiwala na ikaw ay the most moral official of the land. Lumalabas, hindi ka pala mapagkatiwalaan. Paano yan? Hindi, binrek mo yung tiwala ng taong bayan. Parang gano'n na nga lang. Pakinggan natin ulit si Anjo Iliana. Mo sa 8 Bulaga na naging girlfriend din ni Bossing, sabay pa kayo. Ito. Tito Sen, gusto mo ba talaga? Meron ka pang Christy Fermin ngayon. Gusto mo talaga sabihin ko kung sinong kabit mo at kung sino yung girlfriend mo sa 8 Bulaga na naging girlfriend din ni Bossing, sabay pa kayo. Tapos Tito Sen, gusto mo ba talaga? Meron ka pang Christy Fermin ngayon. Gusto mo talaga sabihin ko kung sinong kabit mo at kung sino yung girlfriend mo sa 8 Bulaga na naging girlfriend din ni Bossing, sabay pa kayo. Tapos Tito Sen, gusto mo ba talaga? Meron ka pang Christy Fermin ngayon. Gusto mo talaga sabihin ko kung sinong kabit mo at kung sino yung girlfriend mo sa 8 Bulaga na naging girlfriend din ni Bossing, sabay pa kayo. Tapos Tito. Yan Yan po, yung ganun mga tipo po, hindi ako naniwala na hindi totoo. Ganun lamang po yung kasimple. Now, it's your time, Mr. Tito Sen, Senator, Senate President ka pa naman. Bawal po yun sa isang opisyal. Okay lang sana kung hindi ka opisyal ng bayan . Walang problema yun. Ang problema mo lang, asawa mo. Asawa mo, si Helen Gamboa. Paano? Awayin ka ni Sharon Cuneta. Kasi si Sharon ay pamangkin ni Helen Gamboa. Ang nanay ni Sharon, kapatid ni Helen Gamboa. So, gano'n naman po, hindi po lalabas ng gano'n. Wala pa na bang ginawang bagay ito si Anjo Iliana na wala siyang reputasyon kumbaga na nagsinungaling siya. For the first time na may sinabi siya ng ganito. Ay, ibig mo sabihin, for the first time din siya magsinungaling? Well, hindi po ako naniwala. Ito po ay sukatan po sa lahat ng mga sasabihin mo mula ngayon, Mr. Tito Sen. Sa lahat po na sasabihin mo patungkol sa iyong opisina, kung anong gagawin mo bilang senador, may tangang duda na lahat yan. Nawawala ng tiwala ng publiko sa iyo. Kagaya ng kukunin nyo ang Senate Presidency. Yan pala, nagsalita ka, wala plain and simple job lang. Pagkatapos kukunin nyo yung Blue Ribbon Committee. Yan pala para proteksyonan mo lang si Romualdez na kumparing buo mo. Kumpare mo si Romualdez sa kasal ni Anjo Iliana at saka Maine Mendoza. Kayo magkumpare tatlo, si Mig Zubiri. Kaya pinoprotektahan ni Tito Soto ang kanyang buong kumpare na si Romualdez, dapat kinakasuhan niyan. At bakit pinapagbigyan ninyo? At bakit nyo inagaw? Una bes, nung inagaw ninyo yung liderato ng Senado
at ikaw naging Senate President, sa dinami-dami ng committee dyan sa Senado, bakit inuna ninyo inagaw ang Blue Ribbon Committee? Isa lang ibig sabihin dyan, isasalba nyo si Romualdez. Ngayon, naniniwala ako lalo ngayon, kasi hanggang ngayon, wala pang kasong sinampa laban kay Romualdez. Ito namang ICI ay talagang sinadya yan, binuo ni Bongbong Marcos yan para tabunan siya. Para siya tabunan ng lahat ng ebidensya laban sa kanila. Kita mo hanggang ngayon, wala kinasuhan na si Lizaldico. Lahat ng mga DPWH official, mga contractor kinasuhan na. Pero saan ang kaso laban kay Romualdez? Alam naman nila dyan sa ICI na hindi mangyari magkaroon ng pundo para sa flood control kung hindi pinirmahan yan ni Bongbong Marcos. At alam naman natin yan, walang flood control project kung hindi papayag si Speaker at saka si Chis Escudero. So lahat yan sila, dapat, diyan nagsimula ang kasalanan. Ang tawag yan, the original sin. O ngayon, kailangan mo talaga yung support ipatunayan na hindi totoo si Anjo Iliana. Kasi yan po magiging basihan ko sa pagsasabi kung ikaw ba ay pinoprotektahan mo si Romualdez o hindi. Yung pala, patago-tago ka sa kwento ni Pepsi Paloma. Yung pala, may kabit ka rin pala. Yan, ganun ang kwento dyan eh. Dinidipinsahan mo sila ni Vic Joey, si Vic tsaka si Joey. Sa akusasyon, pati si Rick D. Horse, sa akusasyon sa pag-rape kay Pepsi Paloma. So itong mga bagay na ito ng akusasyon na naging lihim, maari sabihin nyo walang naniniwala, pero hindi nyo maisasantabi pa ulit-ulit yan na nakaukit sa utak ng mga Pilipino na mga botante. Maaring nananalo kayo kasi hindi pa sapat ang naman naniniwala. Pero pag dumami ang bilang ng mga maniniwala dyan, sigurado hindi na kayo mananalo. Kumbaga, public office is a public trust. Pag sinabi nating trust sa opisina ng Office of the Senate, it does not only say that it should include the totality of the person. Ikaw, totality mo, yung private life mo, yung secret life mo, lahat kasama po dyan, nakataya po yung baraha mo. So, kailangan nyo mas stay clean para naman manatili ang dami na niniwala sa iyo. Ang taas pa naman, ang pwesto mo is the third highest official of the land. Ang highest president, ang second highest, yung vice president. Ang third highest, yan yung office of the Senate President. So, yan lang po. Pakiusap kay Tito Soto. Sagutin mo point by point. Sa iyong live stream mo, ang mga akusasyon ni Anjo Iliana. At ipaliwanag mo sa tao na nakikinig kung bakit hindi kami dapat maniwala kay Anjo Iliana. Sa kabila ng katotohanan, ngayon lang namin narinig si Anjo Iliana na magsalita ng ganito. For the first time ever lang namin narinig. At wala pa kaming history makikita na mayroong kasaysayan si Anjo Iliana na magsinungaling. Bakit kaya? May kinalaman ba itong pagiging kabit-kabit mo, maraming kabit sa iyong opisina? Yes! May kinalaman. Yan ang tinatawag na acts or misconduct or acts done prejudicial to the best interest of the public service. Hindi mo nga trabaho, hindi mo opisyal na trabaho ang magkabit o hindi magkabit. Pero nandiyan na yan eh. Oh. Alam ka naman, ito pa, may pangako ka pa na yung sweldo mo, ibigay skala sa mga mamamayan, hindi mo pa natupad. Oh, ito, i-quote ko si Anjo Iliana dito. Ay, sabihin natin, Anjo Iliana hinanapan ng resibo si Speaker Tito Soto tungkol sa promise nitong donasyon na sahod sa mga scholars na anak na mga kababayan nating mahihirap
na siyang pangako niya noong nagdaang halalan sa mga botante. Dagdag pa, Anjo, na ngayon na natin malalaman kung di ka lang puro salita, Mr. Senator. Oh, may kinalaman din yan. Yung pangako mo, may kinalaman din yan sa iyong opisina. Hindi ka nga mapapagkatiwalaan kung hindi mo matutupad yan. Grabe naman to si Tito Soto. Anong gagawin natin ngayon, Mr. Tito Soto? Alangan naman sabihin na gun with the wind na lang yan. O, di ba? Ano pang mga pwede nating ikanta diyan? Mula apari hanggang hulo. Kaya kayo ay nagkakagulo. Isang libog, isang tuwa. Buong bansa ay bumaha. Yun. O, sila si Tito, Vic, and Joey. Makakatiis ka ba yan? Magkakapatid kayo ni Vic. Tapos isang babae pinagsaluhan ninyo. Nakakahiya kayong dalawa. Si Tito Soto at si Vic Soto. Hindi lang binanggit kung sinong babae. Ang binanggit lang ni Anjo Iliana na naging girlfriend niya na klaro ay si Christy Firmin. Siguro nung araw bata pa si Christy Firmin. O sariwang-sariwa pa. Hindi ba? O hindi ako nagchismis kasi kailangan sa pagiging opisina, kailangan malinis ka sa iyong moralidad. Kagaya lang niyang pari ka. Hindi pwede na may girlfriend ka. Kagaya ng kahit senador ka, kailangan mo ipakita mo na malinis ang iyong harin. Kasi oras na naging ikaw ay traidor sa asawa mo, ibig sabihin po, traidorin mo rin ang opisina mo. Ganun lang ho, kasimple lang yan. Mag-shoutout na lang ako. Ay, Archie Pitilla, O3 na pala kami, alis muna ako, walang kwenta topic. Sayang oras. So sige, okay lang, wala palang kwenta sa yung topic na ito. Rapi Tulfo, alias Polandit. Archie Pitilla, ako lang viewer kanina. Sige, okay. The Alpha, baka si Piatos. Si Piatos ba? Marilyn Bundok, grabe, kaya di ko idol mga manyakis na inon. Noon pa iba-ibang babae. Bugsada, magandang tanghali, sir. Nagkakabistuhan na sa ang mga publiko, mga Emmanuel Chan, Dr. Toto, sayang lang kung papatulan pa. Natural, ay hindi pwede, ayaw kong sasabihin na Emmanuel Chan na natural sa lalaki yan. Hindi po pwede. Kaya hindi natatapos-tapos yung problema natin sa mundo kasi pinahinayaan yung mga lalaki magkabit-kabit. Tapos paparusahan yung babae na may kabit-kabit. Hindi yan pwede. Dapat bawal yan. Angelito Fernandez, mas credible si Anjo kaysa kay Tuta Sin. Mary Alexandra Togas. Anak. Armando Cabrera. Chismis pa more. Grabe talaga lalaking tao, chismoso. Sino ba? Ikaw tinutukoy mo. Hindi po chismis yan. Sinasabi natin katotohanan na mayroong ganun nangyayari. Rodolfo Samson, dinumaan si Christy Firmin kay Tito Soto. Nagpa-interview lang. Nagpa-interview lang naman pala. Ikaw naman pala, Anjo Iliana. Nagpa-interview lang pala eh. Mil in SJ. Good afternoon, Engineer Tirador. Ibanator, good afternoon, Katoto. Si Anjo ay magaling sa pambubuko sa mga palabas niya. Ang dami na niyang binuko. Mandami siyang alam sa mga secrets. Okay, Rodolfo Samson. Dati ako movie scribe. Toto, I know Anjo personally malinis ang record niya. He's not a liar. Ako rin, naniwala rin ako kay Anjo eh. Sa tagal ko sa People's Tonight, editor ako doon, kaibigan ko mga movie editors, mga movie writers. Wala talaga ako narinig na kasinungalingan itong na-issue si Anjo Iliana. Prinsesa, Dr. Toto Cousin, saludo ako sa explanation mo. Very clear, sir. Noemi, sabi pa balita noon ni 1.4 billion araw-araw ang pondo ni Marcos sa flood control sa Nabulgar kung anong bagyong Katrina. Rapid Tulfo Blandit, kaya lumayo si Spunky Rigor sa mga yan. Pixie, Toto, sasama ka ba sa payroll ni Pulong Duterte? Wala akong payroll. Ako lang mag-isa sa sarili ko po. Huwag na kayo mag-deny kasi gusto mo marinig yung leak audio ni Lauren Badoy. Sige, pakinggan mo. Wala akong tinatanggap kahit piso dyan. Hana May,
Si Anjo may issue sa school nila sa dati tanga. Puputol na nga ng Meralco yung kuryente ko. Dapat may pambayad ako. Ratling na may. Nakakahiya naman ang Soto na ito sa Senate. At President pa naman. Football pa ang taong ito pagka Senate President. Argo, host, sabi ni Tito Soto. Frailty sa baman daw. Ay, hindi pwede po excuse yan. Hindi po pwede excuse yan. Kasi alam mo bakit bawal ang kabit? Ang kabit po ang dahilan kung bakit ang lalaki ay nagnanakaw para ibigay sa kabit. Lalo pang kabit na mahilig sa Louis Vuitton, kabit na mahilig sa Christian Dior, kabit na mahilig sa lahat-lahat na. Oh, kita mo kung hindi lang kabit yun, si Hart Evangelista, asawa lang, binigyan pa ng 56 million na sing-sing. Ganon din yung iba, regaluhan ng mga isang Mercedes-Benz. Kaya sa hangad na marigaluhan, mapaligayan niya ang kabit niya, magnanakaw siya sa kanyang opisina. Ganon po yung kung bakit bawal po ang kabit. Jerry Velasco, mula nang nagdidiis ito, hindi naman pumapangit ba? Lalong pumapangit, Jerry Velasco. Wala man akong magawa kung iyan tingin mo sa akin. Basta hindi po ako didiis, ako po ay makatotohanan. Pinapaboran ko lang si Duterte ko ang batas ay pabor sa kanya. Pinapaboran ko rin si BBM ko minsan kung pabor sa kanya. Ganun lang po kasimple yan. Kaya ikaw, Jerry Velasco, mag-aral ka pa ng malalim para marami ka pang maintindihan. Pinapatawad ko lang yung mga opinion mo na walang kwenta, walang pundasyon. Pixie, scammer yan si Anjo. Ilyana, isumbong na yan kay Bitag. Wala, hindi ako naniwala, scammer yan, Pixie. Silver Bullet, pinulitika lang daw ni Anjo. Ito si Tito Sen. Hindi politika yan. Ano ba naman ang gusto kukunin ni Anjo kay Tito Sen? Eric Inan, attorney, makapal talaga ang mukha niyang Soto na yan. Dapat yan isama na yan sa pakukulong kasi tinatakpan niya yung kasalanan ng mga magnanakaw about, bakit mo pagtakpan ng mga kasalanan ng mga nagnakaw sa flood control? Aber, paliwanag mo nga. Reggie Regal Felipe, good afternoon, Dr. Toto. Kau Pipa, si Paolo Ballesteros ba yun? Edgar Nacion, Dr. Toto, good morning po. Reggie Regal Felipe, Dr. Toto, baka alam ni Anjo ang totoong istorya tungkol kay Pepsi Paloma. Sigurado ko alam niya yan. Alam nga ni Tito Soto di ba? Ruel Villamora, immoral pala ang magkakapatid na yan. Nagsalo sa isang tilapia. Rapid Tolpo Polandit, Jerry Velasco, walang argumento ka. Para kwento lang si Velasco, walang kwenta. Buknoy TV, si Tolpo, idol ng mga tanga. Jolita Ilagan, sabi ni Anjo, sinisiraan ni Christy Permin. Ganun ba? Gregorio Babaran, attorney, kilala mo po si codename Baktin. Baktin. Ang alam ko Baktin, yung maliit na baboy. Yun ang Baktin sa Bisaya. Virginia Malonzo, good PM po. Lina, Tuta, Soto, feeling magaling Lina, Tuta, Soto, feeling malinis. So, Basti Sagmita, mas malaki ang allowance niya kaysa kaya sweldo na 340k. BB Girl, naniwala ako kay Anjo watching from Las Vegas. Bokdoy TV, anong pinulitika ni Anjo? Si Soto mga manyak mga Soto. BB Girl, Maylin Childers, katotohanan lang Atty. Toto Kausing. Pixie, Toto, panoorin mo yung episode ni Bitag, bintol po sa pag-scam ni Anjo sa mga estudyante sa college na tinago nila. Saan ba yan? Maylin Childers, mabuhay at maraming salamat Attorney Mercado Cathy. Dr. Toto Kausing, good PM po. Yan lang po ating pag-usapan dito. We want a clean government. How can you expect a clean government if one of those occupying offices in that clean government is having so many kiridas? Ganun lang kasimple ang tanong dyan. Kung marami kang kirida at mahal mo sila lahat, lahat sila bibigyan mo ng Louis Vuitton. Lahat sila bibigyan mo ng Christian Dior. Tandaan ninyo, si President Yoon ng South Korea natanggal dahil sa ang asawa niya ay tumanggap ng Christian Dior. Mula doon sa tao na gustong kumausap kay President Yoon na para pagbigyan. Ang problema lang, ang nagbigay ng Christian Dior na bag ay meron siyang secret na video sa bullpen.
At yun ang in-upload sa YouTube. Tapos, ang bahay tae tatanggal sa pagka-office. Na-impeach si President yun. So, Celia Carpenter, watching from California, totally agree with you, Dr. Toto. Codename daw po, daw po ni Po Long. Sino kayo si Po? Po Long Duterte siya, sabi mo. Nagumagawa ka ng maritis na kwento, Gregorio eh. Given, anong kinalaman ni Pulong Duterte kay Tito Soto? Given na pinoprotektahan din ni Soto si Arjo Atayde. Oh, pati si Arjo. Russell De La Cruz. Marami alam yan, secret si Arjo. Kaya naniwala ko dyan. Gregory Pabara, parang si Digong Duterte, daming kabit. Wala naman. Well-known naman niya yan. Ito kay Tito Soto, ang kakaiba to kay Tito Soto, walang nakakalam. Meron pala. Ang tingin ko sa kanya hanggang ngayon, santo eh. Maliban lang, narinig ko si Anjo Iliana. Lina, Tuta Soto at si Baliling. Isa naman si Kuratong Baliling, di ba? Kaya dapat ang kakanta na lang lagi ni Marcoleta si Tito Soto at saka si Ping Lacson. Mutya ka Baliling, layo-layo. Ano? Tinggas ka sa putik nga baybayon. Sa kasing ka panganduyon. Perlas ka nga agay higugmaon. Dedicated to Senator Ping Lacson. LLA. Tota ni Soto si Baliling, insecure sila kay Marcolita. GJ si Marcos Sr. may hilig sa luho at sapatos. Si Imelda yun, ubos ang kaban ng Pilipinas. Kita mo, nakakuha si President Marcos Sr. ng kabit na si Imelda Marcos. Akala mo bibili ng 1,000 sapatos? Hindi ka ba mamulubi dyan? Magnanakaw ka talaga. Pagbibigyan mo si Imelda. Nagpatayo ng San Manico Bridge. Kahit kontra sa rekomendasyon ng NEDA. Hindi pwede kasi walang kikitain na tulay dyan. Pinatayo ni Marcos Sr. Kasi pag-ibig niya si Imelda Marcos, pinatayo ang San Juanico Bridge. Nagkautang-utang tuloy. Mabuti na lang, bayad yun ng Japanese government sa reparation payment. Tapos si GGM Marcos mahilig sa luho, si Binks Banig. Good morning, Atty. Toto. Kasimanwa, maayong udto. Kaya Sherlito Pornias, i-admire discussions, very educational. KitKat, Regal Felipe, dapat palitan ng immoral na Senate President. Ruel Villamora, Dok Toto, ganyan naman sila, mga kabiktim sa interview pero mga kakampi ni Tambaluslos. Kaya nga po, ladies and gentlemen, I just want to point it out that having a querida or a woman other than your wife, it must be a ground for removal from office. Why? It affects your service. If you love your kabit so much, you will be tempted to steal money from your offices in order to give into the luho or the any kind of mga hinihingi. Bigyan mo ng kondo, bigyan mo ng payong na kutsi na may payong, bigyan mo ng kutsi na may wine glass. Lahat-lahat po, bibigay mo pag mahal mong babae, pag mahal mo kabit mo. Yan po ang problema. Bibilhan mo pa ng kondo. Lahat-lahat na. Greg Kapabaran, ibig sabihin, dahil may kabit si Digong, magnanakaw na. Ganon din ang ang tingin ko dyan. Na siyempre, may pagkukuha yan, magnanakaw din niya kasi ibibigay niya sa kabit niya. Pixie, Toto, yan kay Rapitol po, in action na lang, Liana Brothers, yung scam ng estudyante, 1M views naman. Sige, titignan ko yan. Ricardo Floreto, tibay naman ng loob ni Tito Soto dahil sa pagtakip niya sa kaso ni Romualdez. Buong bansa, pinahamak. Baha. Hacker. Critical thinking, Toto. Yan sinabi ni Anjo, hindi magsasalita yan kung hindi totoo. May resibo yan. Kaya nga sinabi niya, hindi daw niya sasagutin. Pero nagsalita na siya. Pixie, Toto, T3 ang kabit ni Duterte. Bahala ka na. Bakit mo pinabi si Duterte dito? Nakakulong na yun. Pixie. Pero hindi naman ako si
Si Rapi Tulfo, marami din kabit yan. Isa rin yan titirahin, si Erwin Tulfo. 10 anak, 4 na babae. Kaya po, wala pa talagang kwenta pag inhinalal nyo ay mga babae o lalaki na maraming kabit. Kasi gagawa ng paraan yan, magnanakaw sa opisina nila para ibigay sa pleasure ng kabit. Kaya nga sabi niya, sometimes we have to bend the law to satisfy the people. Sino yung people? Yung kabit niya. Chrissy Brooks, true, watching you from Canada, Macau and Hong Kong. Gregor Babara, naalala ba ito na sinabi ni Montulfo tungkol kay Julieta at Zara? Ay, hindi ko nakita yung sinabi ni Tulfo kasi wala naman, hindi ko ayaw pakinggan yung si Montulfo eh. Hindi ko pinapanood si Montulfo kasi Greg, pasensya ka na. Ilabas mo dito ang kanya sinabi niya para mapanood ko. Si Rapi Tulfo, alias Pulandit, hindi nga lang kasal. Pero ang kay Digong naman, tansya ko is marami din siyang girlfriend kakabit, no? Tansya ko lang yan, pero hindi ko sigurado. Ang sigurado ko lang ay may anak sa kasi doon eh. Si Hanilet Abanse. Abanse niya. Pero wala naman siyang asawa kasi anal ng kasal niya sa nanay ni Zara Duterte. So Felix Calagwas, mabuhay ka to dito to. Kaya ngayon, samahan niyo ako sa kampanya na dapat ang ihalal natin na mga Pilipino, na mga lalaki man o babae, dapat ay walang kabit. Paano magiging totoo, manatiling totoo ang isang nagsiservisyo kung siya'y may kabit? Kaya ka siya nagkakabit. Kasi may luho siya. Ang ibig sabihin, may depekto po ang kanyang moral na aspeto. The only way that you can be assured of a service of a good politician or a good man is if you see that politician or good man without any other women or without any other man. O kagaya na harap-harapan ko sasabihin si Gwen Garcia, babae yan, pero maraming lalaki, di ba? O paano na ngayon ang nangyari? Pati yung mga kontrata na niyayari, kaya tinanggal ng ombudsman. Yan ang sinasabi ko po, it's now high time. Si Bangag, alam ko may kabit din si Bangag. Si Lisa, sinasabi may kabit din, sabi ni Maharlika. O sino-sino pang ibang mga babae, lalaki ng opisyal dyan, may kanika niya. Almond, Blondie, Christy Permin, attack dog ni Tito Soto. Ganon, Elgin Rizon. Tapos, Bergie Piquero, si Risa. Si Risa po, ang alam ko na may sinasabi na kabit niya daw. Ayaw kong bagitin, pero meron. Kasi hindi naman umaamin yung isa, kaibigan ko pa eh. Basti Sagbita, sa batas ng tao, batas ng Diyos, kasalanan ng may kabit. Carlito Pornias, pakitang tao lang pakitanong kay Rapi Tulfo kung ano ang resulta ng executive session sa sunod-sunod na nananalo sa loto. Yan! Walang nangyari, hindi natin alam ang nangyari. Kaya buksan natin ulit yan. Gregory Babarad, agree po ako, ito dapat magandang ihemplo sa mamayan ang mga taong gobyerno, lalo na mga politiko. Tingnan mo nga, ang kaharian ng isang perfect example ko kung bakit kailangan walang kabit. Tingnan niyo po ang Vatican. Maliban na siguro sa kwento nung araw. Pero sa ngayon, wala ka makikitang mga Santo Papa na nagsisinungaling. Wala ka makikitang Santo Papa na nagnanakaw ng pera. Kasi po, very clear sila sa kanilang adhikain na kahit ano pang temptasyon, hindi ka dapat magkaroon ng babae. Ganun po, yun ang example ko. Ibig sabihin, kung nature sa lalaki maghanap ng babae, na kukontra yan ng edukasyon at mataas na pagtingin sa kung anong kanyang trabaho. Sa totoo lang, ako, ang dami ng mga sa akin, pero kinaklaro ko sa kanila, I am loyal to what I have pledged to my wife. Ganun na ho kasimple. So kahit maputi ang buhok ko, pero hindi na magputi buhok kasi wala na akong buhok. Elgin Rizon, good evening, attorney. Iyan na po ang ating iyan ang aking adhikain na dapat lahat ng opisyal ng bayan dapat ay walang kabit. Lalaki man siya o babae. At kung mahuli may kabit, dapat automatic strike one policy. Tanggal na kagad.
Billy Fernandez, bakit po nung nagsalita about sa kabit ni Senator Soto, naniwala na kayo? Billy Fernandez, tingnan mo kung sino nagsasalita. Ang nagsasalita po si Anjo Iliana. Ang kanyang reputasyon sa akin mataas po. Ganun po. Hindi siya magsasalita ng ganun kung hindi po totoo yan. Chrissy Brooks, Toto, true. Watching you from Macau, China. O yan na sa akin At least I hope you are with me. We campaign for a government wherein our people by our offices are people by people who have no kabit. Lalaki man o babae. Larry Pipito, bihira na lang ngayon ng mga politiko at walang kabit. Marami po, marami. Kaya di bihira din, pag alam natin may isang picture nakita, huwag na iboto. Ruel Villamora, Sir Toto, kalungkot masakit din isipin na bakit pinayagan si Erwin Tolpo na tumakbong senador hindi na nga pumasa sa commission on appointment. Yun nga ang problema ko Chrissy Brooks, anong gusto na ipatupad kay Tit Prixie? Toto, mananiwala ka sa scammer? Hindi ko, unless ko makita ko yun na ebidensya, hindi ko po, yung binabanggit mo po, Pixie, hindi ko pa napapanood, to tell you honestly. Al Aronstein Lacuna, pambihira itong kalbo na to kahit walang kwenta at narinig lang galing sa, pasensya ka na, Al Aronstein Lacuna, kung ano man ang nasa utak mo, naniniwala po ako kay Anjo Iliana. Okay? Ganun lang kasimple. Noy Salis, share the blessing. So share the blessing daw trabaho i-share ng blessing sa kabit. Julito Paloma, ngayon lang ako nakapasok. Good afternoon po. Buyet Gana, nakasama ng matagal ni Anjo sa Sinas Tito Soto sa Itbulaga. Kaya alam niya, maraming totoong alam niya. Tomyo, wala namang talaga tiwala ang mga tao sa kanya na di nga namin alam kung bakit nanalo pa yan sa Senado. Hinayaan kasi. Si Rafi Tolfo, alias Polandit, Pixie, Commanding Logical Fallacy, Committing Logical Fallacy. Chrissy Brooks, Dr. Toto, anong kaso ipatupad kay Tuta pag nagkabit? Pag nag-umamin siya, kakasuhan ko siya ng tinatawag na committing an act that is prejudicial to the best interest of the service. It might not be connected to his work, but that act is affecting bad effect on his offices. It becomes not good for him, not efficient for him to perform his work because he wanted to give time to his kabits. Marami pa naman kabit, di ba? Dr. Toto, anong Ben Iaso Carno, sana nag-Muslim na lang para pakasalan pantay-pantay apat. Hindi magpalit siya ng Muslim para huwag siya magkabit, pakasalan niya. Rosalie Apura, good afternoon po. Chrissy Brooks, plunderer sa kabit. Dami-dami nagpa-plunder dahil sa kabit. Si Erap nga, di ba? Sila Arnie Enriquez. Dami-dami. Gregory Babaran, kapag walang ebidensya, kahit na walang ebidensya, basta pinag-usapan, may pinagbulan. Alam mo, Gregory, yung kasabihan, walang apoy kung walang usok na lumabas. Kung may usok na lumabas, may apoy yun. So, Ben Iyasukarna, watching from Tawi-Tawi. Ayun, gusto ko mapunta sa Tawi-Tawi. Tapos kakanta ko ng baliling. So magandang hapon po sa lahat. At lagi niyong tandaan, iboto lamang ang taong walang kabit, lalaki man o babae. Yan lamang ang, pag may kabit na, strike out, palisin na natin yan. At please, pakishare ito sa lahat-lahat. Yung mga team replay, please lang, huwag niyong i-skip ang ads ko para naman kumita tayo. Pagkatapos, please invite ang lahat na mag-like sa ating gusto ko lahat ng taga-Tawi-Tawi magiging subscriber ko. Para naman, kung marami na tayo, tatakbo ako presidente pag umabot na 10 million ang subscribers ko. At least, halos may laban na tayo mananalo. At kung manalo na ako maging presidente, gagawin ko sistema na mga tao na mismo ang magiging huwes o magiging judge sa lahat ng korte mula Tawi-Tawi hanggang Kapare. Para hindi kayang bilhin ng politiko kung sino man ang mga akusado. Tapos, ilalagay natin ang sa piskalya, imbis na piskal magdesisyon kung sino kasuhan, magbubuo tayo ng tinatag na jury, grand jury. Bubunot sa mga ating syudad at lungsod, manilbihan ng 6 na buwan, palitan ng bagong pinili para tuloy-tuloy walang bias.
That's the only way. Fairness is the only way. And fairness can only be gotten if we have fair, we can be assured of fair decision. The only fair decision that we can have is tinatawag na collegial decision ng mga grupo ng tao. At hindi dapat ilagay sa kamay ng isang tao ang pagdidesisyon. Dapat marami ang magbuto-buto magpipili. Kagaya din na sa ombudsman. May ombudsman tayo. Buhay ko dapat kada akusado si mayor o congressman, desisyonan ng kanilang tao doon mismo na magbuto-buto sila sikreto kung convict, kung guilty ba si ombudsman, si congressman o hindi. At least tanggalin lamang. Ibang usapin naman yung kakaso. Sige, at least naintindihan na siguro ibig ko sabihin. Tapos si Al Aronstella ko na pambihira tong kalbong na to kahit walang kwenta. Ay sige, hayaan ko na lang siya. Noy Salis, share and blessing daw. Okay, Ebilong Beach, bakit pag teacher tanggal kapag may kabit yata? Oh, teacher kasi hindi pwede magturo ng ehemplo sa mga estudyante na ikaw may kabit. Buhit nga na nakasama ng matagal, nakasama na matagal ni Anjo si Tito, ay nabasa ko na ata kanina yan. Sino pa? Si Ben Iyosacarno. Sana nag-Muslim sila. Okay, Rosalie Apura, Gregory Babaran, Ben Isayo Sacarna, Joel Adrianov, watching from New York City. Bobby Admain, Sir Toto, binimbang ni Senator Soto ang binibimbang ni Vic. Sino kayong binibimbang ni Vic na binimbang ni Tito Soto? Gregory Babaran, panalo na si Lenny Robredo kung kabit ang pagbasihan. Wala naman akong alam na may kabit si Lenny. Mango, abogado ka pa naman noon, engineer. Kung sino ang nag-akusa, hindi siya pag sa korte po, ang mag-akusa ay kailangan magpatibay ng ebidensya. Pero ang problema natin, pinag-usapan sa politika, ibubuto ba natin o hindi? Hindi po tayo sa korte. So, ang hindi sumasagot, kasi wala namang ebidensya, wala namang magnanakaw na umaamin, tingnan natin sa kanilang mga aksyon, mga sagot nila. Julita Paloba, yan ang hirap sa maraming pera, gusto pang tumikim ng ibang pulutan. Joel Adrianov, Dr. To, may tanong po ako, ang corruption po ba against humanity rin? Siyempre, it causes trauma to the people affected, kagaya ng namatay dahil sa flood control na natanggal. Sa Pixie, cyber libel yan, Toto, dandahan. Wala akong pakialam po kung cyber libel yan. They file me a case and I will prove that in court that there is no cyber libel because I do believe in the power of the decision penned by then Justice George A. Malcolm for the Philippines in the case entitled U.S. versus Bustos. There, he said that the maintenance of the interest of society and the maintenance of good government demand full discussion of public affairs. Complete liberty and dignity shall be exalted if only for the people to expect from the public officers to act, and criticisms does not authorize defamation, but the officers should not be onion-skinned in response to any accusations against them. Ganun na kasimple. Ay, maraming salamat po sa lahat. Nolan Pineda, hi po sir, Dr. Toto from South Carolina. Mahirap ang jury, matagal. Hindi, mabilis ang jury. Depende sa kaso yan. Kung mga kaso ng mga drugs case yan, isang araw na trial lang yan. Kasi 6 lang ang testigo.